Sabat po yan. The dictionary help us to understand that. Nakakatulong lang din. Hindi naman natin sinabi, huwag gumamit, pero nakakatulong lang yan para makagamit. Pero hindi mo pwede gamitin yung word meaning Wednesday. Kung kunin ko naman yung covenant sa word meaning, pahabaan ng pahabaan. Kaya na, pag titingin ka sa word meaning, meron kang mga close parentheses dyan, tapos 1. Meron number 2. May iba't ibang salita. May iba't ibang mga meaning. Kukunin mo lang doon, makakatulong sa'yo. Ganito pala yung even. Kompleto, buo, hindi odd numbers. Kasi pag odd number, napag-on, may butang yun. Gaya ng 3. Buo ba yan? Alisin mo yung isa, mag-partner sila. Yung even, the 10 commandments, 10. Pag naglabing isa pa yan, ay hindi na even yun. Odd na ang tawag yun. Diba? Simple-simple, pero rock. Kaya lang pag-aan sa Biblia. Ngayon, ano ba itong mga covenant ng Panginoon na ginawa sa kanila? Even them who are all alive on that day. Deuteronomio 4:12-13. Pakibasa mo nga, Sister Lindy, sa Tagalog. Yan, nandiyan na kayo yung even, yung commandments. Deuteronomio 4. At ang Panginoon nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salitang wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong garapin. Makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ano po pala? Ano po pala yung iniutos sa kanila ng panahon yun na kanilang gaganapin? Yung kanyang tipan. Sa makatwid bagay ang 10 utos. Pag binasa mo sa Bisaya yan, bisan. Pag tinignan mo naman yung bisan sa Tagalog, kahit ay hindi ng grammatic yun. Kahit sa makatwid, gagamit, halos magkapatid dyan. Titingnan natin, kaya nga may Tagalog ng Bible doon, hindi mo pwedeng gamitin yung kahit doon. Sa makatwid bagay, ang 10 utos, kahit ang 10 utos, hindi na grammatic siya, hindi siya grammatic. Sa makatwid bagay, ang 10 utos, even the 10 commandments. Yung eksaktong 10 utos, eksaktong 10 commandments yan, walang idinagdag dyan. Ibig sabihin, 10 commandment, itself lang siya. Kung babasahin sa English yan. Ano pa? Sa 5, Deuteronomio 5:4-22. These words the Lord spake unto all your assembly on the mount out of midst of the fire, of the clouds, and of the thick darkness, with a great voice. And he added, no, kaya not even the 10 commandments. He did not added anyone or any period, any question mark, buo, eksakto 10 siya. Even the 10 commandments, walang bukal. Hindi sinabing, He spake unto you in the Mount Sinai, the old 10 commandments. Ibig sabihin ng old is, may mga bukal na.
Hindi natin. Opo, nandiyan mo lang kung ano even. Sa Tagalog ng even, buo, eksakto. Karagdagang kaalaman, yun yung word meaning. Kaya hindi mo pwede gamitin yung word meaning niya sa salita ng Diyos. Bakit? Kaalaman pang tao na eh. Pakahulugan na ng tao yun, kaya nga word meaning. Para maintindihan mo lang kung ano yung ibig sabihin ng even the Ten Commandments. Ngayon, tanong pa, bakit kaya si Moses ay nagsalita sa mga anak ni Israel na ang covenant na ito, na siyang 10 utos, ay hindi ginawa sa kanilang ama si Abraham? Tanong nga, why does Moses told the children of Israel that this covenant, which is the 10 Commandments, the Lord made not to their father Abraham? Bakit kaya hindi pinagtibay kila Abraham yan? Kundi sa kanila lang, kila Moses na, kahit sa atin nga, hindi tayo kasama yan eh. Kundi sa mga anak lang ng Israel. Anak ba tayo ng Israel? Pero bakit gusto natin sa 10 utos? Paano na ang mundo kung walang kautosan? Paano may sagot siya ako sa Pablo dyan? Patong 15, basahin mo. For where no law is, there is no transgression. Agree mo? Pag wala palang kautosan ng mundo, walang transgression. Sasabihin, di magulo, sino may sabi? Ikaw lang. Ang sabi niya po sa Pablo, kung walang kautosan, walang pagsalansan. Then, huwag mo nang dugtungan. Huwag mo nang dugtungan, di magulo, ikaw lang may sabi mo. Interpretasyon mo lang. Ang tanong, papaano na ang mundo kung walang kautosan? Sagot niya ako sa Pablo. Sapagkat kung saan walang kautosan, wala pagsalansan. Wala ka kasi sasalansan ninyo. Walang utos eh, walang kautosan. Sige nga. Kilala mo ba yung pagpatay? Kaya nga sabi ng si Pablo, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pananakin kung hindi sinasabi ng kautosan, huwag ka na mananakin. Kung walang kautosan, alam mo ba yung pananakin? Hindi wala kang pagsalansan. Sinabuti ako si Pablo. Paano ng mundo? Walang kautosan. Hindi walang pagsalansan. Sabi ng si Pablo. Kasi, di ang gulo, ikaw lang may sabi mo. Sabi na ako sa Pablo, walang pagsalansan. Kaya nasabi sa Deuteronomy, di ba? Sa bilang. Sabi, anong sinabi ni Balak? Kahit ibigay sa kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang kayamanan na ginto at pila, ay hindi ako magsasalita ng anumang mabuti o masama na salita ng Diyos. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kung sasalitain. Huwag na natin dandagan pa. Sabi niya ako si Pablo, kung saan walang kautosan, walang pagsalansan. Di magulo. Nagsalita ka na ngayon ng mabuti at masama. Sundin mo na yun, na walang kautosan. Kung walang kautosan, walang pagsalansan. Yun lang.